Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Actually want a trial because I want a blood bath. Gusto ko ng bloodbath. Pero iba ang gusto ng mga experts and sila yung binabayaran ko. Ayaw kong magsunog ng pera para lang hindi makinig sa kanila. Oh, mga kabunyog, mga kababayan, punto diretso ulit tayo. Tungkol dito sa issue ng bloodbath. Ha? Bakit wala ng bloodbath? O ito yung palusot ni Sara. Ayaw daw kasi ng kanyang mga abogado. Sige ha. Puntuhan natin ito ng diretsyo. Yun nga kaya ang dahilan? Ayaw ng kanyang mga abogado? Pwedeng totoo, ayaw ng kanyang mga abogado. Bakit? Ay kasi kay Sara, akala niya simple lang yung mga aligasyon sa kanya doon sa articles of impeachment. Akala niya simple lang yun. Kaya akala mo kung makapanghamon si Sara na gusto ko matuloy yung impeachment kasi gusto ko talaga bloodbath. Ibig sabihin, kumbaga maging madugo. Hindi naman yan yung literal na madugo. Pero ang ibig sabihin, lalabanan niya. Kumbaga lalabanan niya kung ano man yung issue ng Kamara sa kanya, yung mga aligasyon sa articles of impeachment, isa-isa niya yung sasagutin. Dudurugin niya yun. Kumbaga talagang bakbakan o bloodbath. Hindi niya iiwasan bawat issue, bawat punto, bawat testigo, bawat ebidensya, dudurugin niya yun. Bloodbath. Magiging madugo ang bakbakan kung sa boxing. Pero anong nangyari? Sabi nga ni bubble bath. Sumibat si Sara. Sabi ni Attorney Buko, yung spokesperson ng prosecution panel, bubble bath, hindi bloodbath. Ngayon tinatanong si Sara, bakit wala ng bloodbath? Kasi gusto na ng kanyang mga abogado i-dismiss eh. Pag gusto mong i-dismiss, ayaw mo na ngang pag-usapan yung mga grounds sa articles of impeachment eh. Ayaw na nga nila magkaroon ng trial. Gusto nila dun pa lang sa issue ng jurisdiction, dun pa lang sa issue ng one-year bar rule, yung issue ng wala naman daw articles of impeachment kasi dinremand na sa Kamara, dun pa lang daw dapat i-dismiss na kasi void ab initio. Mula sa simula, from the outset, wala nang visa ang impeachment complaint. Sabi ng mga abogado ni Sara. Kaya ang lumalabas, ayaw na nila talagang dumating doon sa punto na ilalabas ng prosecution yung mga ebidensya at testigo. Ayaw ng kampo ni Sara. Kaya tinanong tuloy ngayon si Sara, kala ko ba gusto mo ng bloodbath? Parang lalabas ngayon. Parang lalabas ngayon, wala na kasi wala nang technicalities na lang ang pag-uusapan, procedural. Sabi nga ni Escudero, pwedeng ma-dismiss yan nang wala nang hindi na magpuproceed doon sa presentation ng mga ebidensya. Yun din ang sabi ni Cayetano. Sabi ni Cayetano, kailangan mo nang i-resolve ang issue ng jurisdiction. Kaya kapag sinabing kailangan i-resolve ang issue ng jurisdiction, pagbubutuhan daw, sabi ni Cayetano, ay ni Chis Escudero, kahit ang botong simple majority, pwede nang ma-dismiss ang impeachment laban kay Sara, hindi na magpuproceed doon sa trial kung ma-dismiss na. Di wala ng bloodbath. Ang tinanong ngayon si Sara, anong masasabi niya? Bakit wala ng bloodbath? Sabi ni Sara Duterte, palusot niya, siya daw gusto niya ng bloodbath, gusto niya daw talagang sagutin. Ay kaya lang daw yung mga abogado niya daw ayaw daw ang advice daw sa kanya, wag nang mag-present ng mga ebidensya. Ang palusot ni Sara, nagbabayad ako sa abogado ko, alam nga namang hindi ko sila sundin. Sila yung mas nakakaalam niyan kung anong dapat naming gawin. Pero ang totoo, may kunting katotohanan din ito na yung mga abogado ni Sara nag-advise na wag na yung dumating dun sa punto na magpipresent sila ng kanilang mga kontra-ebidensya, kontra-argumento kasi nakikita siguro ng mga abogado ni Sara na mabigat ang mga ebidensya. Nakikita ng mga abogado ni Sara na mabigat ang mga ebidensya. Kaya mahihirapan silang sagutin. At kung kahit pa sila may kakamping mga senador, kahit pa nandyan sila Marcoleta, kahit pa nandyan sila Amy Marcos, kahit kumampi pa si Joel Villanueva, kahit kumampi pa si Cayetano, kahit sigurado sila na maa-acquit dahil may bilang sila. Kahit alam nila na na malakas sila sa mga senador, majority kanila. Bakit ayaw nilang ituloy? Dahil nanunood ang publiko. Nanunood ang taong bayan. Naka-live stream yan, naka-televised yan. At
alam ng mga abogado ni Sara na grabe ang ebidensya laban kay Sara. Damaging talaga ang mga ito. Damaging talaga ang mga ito. At mahihirapan silang idepensa si Sara. O kaya, madidepensa man nila si Sara pero teknikalidad. Matutulad na naman yan dun kay ERAP na pipigilan ang pagbukas ng mga ebidensya. Lalong magagalit ang taong bayan. Kaya, ang tingin ng mga abogado ni Sara, wag nang mag-proceed sa trial. Delikado ang lagay nila. Parang katulad din yun kay Kaufman. Di ba si Kaufman? Ang pinagkakaabalahan ni Kaufman doon sa kaso ni Digong sa ICC, wag nang mag-proceed sa trial. Dapat ma-dismiss na sa issue pa lang ng jurisdiction. O, di ba? Kasi mabibigat ang mga testigo laban kay Digong. Nandun sila sa kanya, si Matubato. O ganyan din kay Sara. Yung mga ebidensya doon sa confidential funds, yung mga Mary Grace Piatos, ay, ano yun, mabibigat yun. Kaya nakikita nila na talagang at saka, kapag lumabas ang mga ebidensya at sirang-sira si Sara, kahit yung mga senador, malalagay sa alanganin. Kasi kapag inakwit nila si Sara sa kabila ng napakalinaw na ebidensya, wala, mapaano sila, madadamay sila. Matutulad sila kay Tessie Aquino Oreta. Ay di ba doon sa impeachment ni ERAP, may pasayaw-sayaw pa si Tessie Aquino Oreta, yung dancing queen. Natuwa siya dahil nagtagumpay sila. Pero nagalit ang taong bayan. Hindi na, nasira na ang political career ni Tessie Aquino Oreta mula noon. Ganyan din ang mangyari sa mga senador nakakampi kay Sara kahit alam nang grabe ang ebidensya. Mabuti sila Bato, sila Bongo, sila Padilla, sila Marcoleta, sila Amy, balik-baliktarin mo yan. Wala naman yan. Hopeless na yan, sabi ni Trillanes. Pero yung iba, mag-iisip din yan. Grabe ang ebidensya. Pag kinakwit natin ito, madadamay tayo sa galit ng taong bayan. Kaya maraming considerations yan. Para sa mga abogado ni Sara, mas dapat nang wag nang mag-proceed sa trial. Yun ang nila dyan. Kahit pa ma-acquit si Sara, sirang-sira na siya, damaged good na siya. Kung may plano man siya sa 2028, kahit makatakbo siya sa 2028 kasi hindi siya na-convict. Pero sirang-sira na siya. Yan ang mali. Kaya, yung panghahamon ni Sara ng bloodbath, wala, nauwi sa bubble bath, sabi ni Atty. Antonio Bukoy. Ang nangyari kay Sara, nanghahamon nung una, ngayon nauwi sa pagsibat. Yan. Nagpapalusot ngayon si Sara. Ayaw daw kasi ng kanyang mga abogado. Ay, yan lang ang problema kasi sa kanya. Akala ni Sara, simple yung mga issue sa kanya. Hindi yun. Mabibigat yun. Kaya, yung mga abogado niya, inililigtas siya. At ang paraan ng pagligtas sa kanya, huwag mag-proceed sa trial. Kasi kapag nag-trial, wala. Nahihirapan sila. Kahit ma-acquit si Sara, sira si Sara dyan sa impeachment na yan. Yan ang ayaw ng mga senador na kakampi ni Sara. Okay? Yan mga kabunyog ang ating punto, diretso ni Atty. Enzo Recto. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.